kababayan, pero bago ito magpatuloy sa ating pag-usapan, ako muna ibabati ng magandang hapon o magandang gabi sa aking mga subscribers dyan, sa aking mga viewers. Maraming salamat sa inyong suporta. Shoutout sa inyong lahat. Yun ang tuloy na tayo kagad sa ating pag-uusapan. At sa video na ito, pag-usapan muna natin itong mga pahayag ni Senador Villar, mga kababayan, ha? Itong kongreso talagang nagmamadali na ma-impeach itong si Vice President Sara Duterte. At ayon kay Senador Villar, dahil may pakinabang ang mga congressman kung matuloy kaagad ang impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Anong pakinabang kayo mga kababayan? Kayo na lang yung bahalang mag-isip may eleksyon, darating yung eleksyon. Tapos pag eleksyon, kailangan ng budget. Baka yan yung sinasabi nitong si Senador Villar na gustong madaliin ng Kongreso yung impeachment laban kay Vice President Sara Duterte dahil may pakinabang sila. Tandaan natin mga kababayan, ha, napakaraming pumirma. Pati mga congressman dito sa aming bayan sa Bohol. Oy, pangangampanya ko muna pala, munti kong makalimutan. Lahat ng congressman, 3 congressman dito sa amin ay pumirma laban kay Vice President Sara Duterte. Mga Boholano, mag-isip tayo, ha. Huwag na natin na iboto itong mga congressman na ito. Kung noon, ito, Asikan District ako. Kay Amintado ako. Kung noon, ibubuto ko sana itong si Amintado, yung asawa na kong gobernador dito sa amin. Pero ngayon, mga kababayan, sorry na lang. Hindi ka na namin ibubuto. Ano bang pangalan nito? Kasi matagal akong wala dito mga kababayan sa Bohol. Sa Manila ako . Pero ngayon, nakarehistro ako ngayon dito. Yung buto ko ay hindi makakatikim itong mga umintado na ito. Pasensya na, ha? Dahil bakit pumabor kayo sa impeachment laban kay Vice President Sara Duterte? At halatang halata naman na talagang may bayaran na nangyayari. Kasi yung ibang mga congressman nagsasalita na kaya sila pumirma kasi nga mawawala yung kanilang mga proyekto at yung kanilang mga kickback, mga kababayan. At isa pa, itong si Senator Pimentel, pahiya ito. Napahiya mga kababayan kay Senador Tolentino. Kung gusto mong magsimula lang impeachment, bahala ka na, ikaw mag-isa dyan. ayun kay Senador Senador Tolentino. Yun ang mga kababayan, wag na natin ito patagalin. Talagang malaman ito, talinghaga itong mga sinasabi ni Senador Cynthia Villar, mga kababayan. Ito na, sabay-sabay na natin itong panoorin. Ginit naman ng isang mababatas na hindi dapat diktahan ng mga kongresista ang mga senador para simulan na ang impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte. Dagdag niya, may pakinabang kasi itong mga kongresista kaya pinipilit nilang umpisahan na ang paglilitis kay VP Sara. May live report si Mean Corvera. Mean. Ali, nanindigan ang mga senador na hindi sila magpapadikta o magpapapressure sa sinumang grupo na nagsusulong para simulan na ang impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte. Yan ay kahit makakalap pa ng mahigit 1 milyong lagda ang mga grupong nagsusulong nito. Dumating sa amin last day of session. Bigla nilang dinicide na gusto nila mag-impeach tapos kami ang isisisihin nila. So, baka sa House kaya kasi meron silang pakinabang. But the Senate, you don't buy the senators. May pakinabang umano ang mga kongresista kaya pinipilit na iporsige at simulan ng Senado ang paglilitis sa impeachment. Yan ang sagot ni Senator Cynthia Villar sa mga kongresista na nagsusulong na umpisahan ang paglilitis kahit pa nakareses ang Kongreso. Ayon kay Villar, walang basihan para madaliin ang mga senador dahil mismong mga kongresista inupuan ng reklamo. Out of yung schedule yun . Last day of session dinala sa amin. Bigla nilang dinicide na gusto nila mag-impeach tapos kami ang isisisihin nila. Ba't hindi nila pinadala earlier?
Hindi anya pwedeng diktahan ng mga senador na itigil muna ang pangampanya para bumalik sa Senado at dinggin ang reklamo. Can the Senate President tell that to the Senator? So, baka sa House kaya kasi meron silang pakinabang. But the Senate, you don't buy the Senator. I agree na it's too much to ask the Senators to come back and do impeachment while they're campaigning. Yung 7 na yon. And the rest, they have relatives who are campaigning. Napaulat na bukod sa mga kongresista na pumirma sa impeachment complaint, kinakalap ngayon ang 1 milyong lagda ng People's Impeachment Movement. Ito'y para ipakita umano sa mga senador na may clamor na kumikilos na sila at mag-convene para matalakay ng articles of impeachment laban sa Vice Presidente. Pero sabi ni Senate President Francis Escudero, gaano man karami ang pirma, hindi nito kayang amyendahan ang batas na nagsasabing hindi sila maaring kumilos at dinggin ang reklamo kung naka-adjourn ang sesyon ng Kongreso. Inulit ni Escudero na maaari lang mag-convene ang Senado sa isang open session, hindi anya maaring baluktutin ang batas at hindi sila magpapadikta sa sinuman na nagsusulong ng kanilang sariling interes, bias at timetable para mapapanagot ang Vice Presidente. Ali, ang apela ngayon ng mga senador sa mga grupong nananawagan ng paglilitis, hintayin na lang dahil mahigit 2 buwan na lang ang lilipas ay masisimulan na ng Senado ang pagtalakay sa Articles of Impeachment. Ali. Parang 4 na buwan yun, March, April, May, June, July. Di ba? July 30 supposedly umpisahan? Ali, pero yung pagre-refer doon sa Articles of Impeachment, mangyayari yan sa June 2 kapag nagsimula na ulit yung sesyon ng mga mambabatas. Oo, so pito doon sa mga senador, abala sa pangangampanya dahil para mga re-electionist senators, hindi ba? Pero ito dito sa ibang senador, tatakbo naman sa sa Congress, hindi ba? Sa mababang kapulungan. Isa na dyan si Senator Cynthia Villar. At si Senator Coco Pimentel, tama ka dyan, Ali. Sa Marikina at si Nancy Binay, I think is going to run naman din, Tatakbo din ba sa Makati? Si Senator Nancy Binay ay tatakbo bilang alkalde sa Makati kapalit ng kanyang kapatid na kumakandidato ngayon sa pagkasenador. Oo, yun lang yung sinabi niya, you don't buy the senators, no? Hindi, dahil yung kapakinabangan nitong mga kongresista sa mababang kapulungan sa agarang pag-uumpisa ng paglilitis. Ayaw niya ng... Tama ka, Ali, ayaw niya nang sabihin, pero ang pasaring ng senador, may pakinabang at may makukuha yung mga kongresista sakaling mapursuy ang impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Okay, kasabay dito. Bayan, maliwanag yan. Yung patutsada ni Senator Cynthia Villar na may pakinabang, may makukuha itong mga congressman na ito. Totoo yan. Kaya nga pumirma yung mga yan eh. Dahil nga sa matatanggap nila. Kaya tinao nila na malapit na yung eleksyon para may panggastos ito. Panggastos sa darating, no? Malapit na yung eleksyon. Kaya tama lang siguro talaga itong desisyon ng Senado na wag munang umpisahan itong impeachment na ito. Hintayin na lang yung 20 Congress. Para magkalaman doon kasi yung mga congressman na yan, yung mga pumirma, karamihan sa mga yan, talagang matatalo naman talaga eh. Samantala, mga kababayan, mga mukhang pira yung mga congressman na yan. Samantala, mga kababayan, ito naman yung sinabi ni Senator Tolentino kay Pimentel. Talagang parang ako yung nahiya sa sinabi nitong si Tolentino laban kay Pimentel, mga kababayan. Ito na, sabay-sabay natin itong panoorin. Nag-volunteer na rin ang Senate Minority Leader na tumulong sa pagbalangkas ng rules of impeachment para sa trial ni Vice President Sara Duterte. Tingin tuloy ni Senate Rules Committee Chair Francis Tolentino, masyado umanong nagmamadali si Senator Pimentel. Let's wait for the decision of the Supreme Court. Nung isang araw nga, nasabi ko, kung nagmamadali si Senator Pimentel, disimula na niya, I will designate him as a special chairman of a subcommittee on impeachment amendment rules.
Sa puntong ito, makakausap natin si Senate Minority Leader Coco Pimentel. Magandang tanghali po sa inyo, Senator Pimentel. Salamat po sa oras. Cheryl, magandang tanghali at sa lahat po ng nakikinig sa atin. Senator, unahin ko na pong kunin yung inyong reaksyon sa sinabi ni Senator Francis Tolentino na kung nagmamadali ka ay simulan nyo na raw ho yung impeachment. Well, ang nagmamadali actually ang Constitution. Yung forthwith, Yes. wala naman yan sa bokabularyo ko eh. Natutunan lang natin yan dahil nasa Constitution eh. Opo. So, ang ibig sabihin ng forthwith, kilusan agad. Immediately, wag nang magpa-delay pa. Yun po yung ibig sabihin yan. So, ang Constitution po ang nag-uutos sa Senado. So lahat kaming 23 na senador ngayon, dapat yan ang aming nararamdaman. Na yan ang utos ng Constitution sa amin na kumilos na agad. Opo. May word na agad, agad. So yun po yun. So hindi ako yung nagmamadali. Kaya ako'y nadidismaya na parang naghahanap ng papasahan ng bola ang mga nasa majority para lang alam mo na hindi sila makakilos agad. Opo. Mga kababayan, halata naman talaga, nagmamadali ka, Pimentel. Bakit yung mga kasamahan mo na yan, di ba mga abogado yan? Yang si Senador Tolentino, posible namang di alam yung sinasabi mong konstitusyon. Si Senador si Escudero, abogado yan. Imposible namang hindi alam yung mga sinasabi mong konstitusyon din. Huwag mo kami paglulukuhin, Pimentel. Talagang atat na atat ka. Gusto mong madaliin ang impeachment laban kay Vice President Sara Duterte dahil galit ka sa mga Duterte. Dahil napaalis kayo sa PDP. Dalawang PDP na ngayon mga kababayan, dalawang paksyon na ang PDP. Galit kay dating Pangulong Duterte. Alam naman natin, noong nakarang eleksyon, sinong sinuportahan itong si Pimentel na ito? Si Manny Pacquiao. Natalo sila. Kaya, tama lang itong si Senador Tolentino, na kung gusto mong mag-impeachment na, sige, simulan mo na, ikaw na mag-isa dyan. Isama mo si Hontiveros. Dalawa kayo. Para magkaalaman na. At yung mga taga, saan ba ito tatakbong congressman? Sa Patiros? O Paranaque? Tandaan nyo, yung si Pimentel. Malabo na rin siguro manalo ito. Pabalik-balik na lang ito sa ating pamahalaan ito si Pimentel na ito. Wala naman din itong nagawa sa ating bansa. Dapat palitan natin ng mga bago eh. Yung talagang may malasakit sa ating bansa. Kayo ba, naramdaman nyo ba? Yung mga nagawa nitong si Pimentel, matagal ko na itong nakikita dyan sa Senado. Pabalik-balik na lang. Mula pa ng kanyang ama. Yan ang hirap kasi sa atin mga kababayan. Kung may halimbawa mga anak ng mga politiko, pag tumakbo, talagang may pag-asang mananalo. Dahil yung mga apelyido nila, yan yung laging nabibigkas, laging nakikita. Gusto rin ito si Pimentel ito na umpisa na agad itong impeachment para exposure. Para hindi siya magbabayad ng advertising. Makikita siya lagi sa telebisyon. O yung tumakbong congressman dito sa atin, yun. Yun yung nagsasalita sa Senado. Nagaling-galingan. Yun ang mga kababayan, kailan yung bahalang umusga. Dahil alam ko na marami talagang Pilipino na ayaw ng impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. At yung mga sinasabi nila na nagkakalap, naghahanap, ako makalap ng signature, paabutin na ng 1 milyon. Sige nga, punta mo nga dito sa amin para talagang malaman natin kung totoo bang mga tao yung mga pumirma na yan. Dapat yung mga pumirma na yan talagang lagyan nila ng pagkakakilanlan. Kung maaari, may ID na nakalagay doon, pangalan ng ID number, para talagang malalaman natin na totoong tao yung mga yan.
At isa pa, baka naman, pipirma lang yung mga yan dahil sa 500, dahil sa 1,000, dahil sa mga binibigay ninyo. Alam naman natin yung kalakaran ng pamahalaang ito. Lalong-lalo na dyan sa Kongreso. Itong si Tambaloslos. Mahilig magbigay ng ayuda. Yun ang dito lang muna. At bago tayo magtatapos ay mag-shoutout lang muna tayo. Mag-shoutout tayo. Dito tayo sa may bandang baba. Shoutout tayo kay Member Jever Religious ng Pulilan, Bulacan. Kay Zami Trabahada Cooper ng Boracay. Shoutout lahat ng taga Boracay. Hens TV, shoutout idol Hala, bakit bangag? Bangag talaga. Wala naman tayong pag-asa ngayon sa ating pamahalaan. Ayaw nga magpa-drug test. Bakit kaya ayaw talaga? May dahilan. Katulad ni Panyong, ayaw magpakita, may dahilan. Ayaw magtanggal ng pismas, may dahilan. Shoutout na rin kay Luis Correja. Luis Correja Rahulian. Luis Correjan Julian. Yun ang shoutout na rin kay Maria Teresa Samimitra. Maria Teresa Samimitra. Shoutout na rin kay Miles Brunjal. Shoutout kay Ma'am Joyce ng Japan. Shoutout kay Marcos Garcia. Pinagsama ito. Si Marcos at si Kumilik Garcia. Shoutout na rin kay Noel Di Guzman. Shoutout kay Ma'am Elisa Borbe, kay Flor Kawaling, at kay Virginia Erfi, at kay Joseph Josipa Dasas Vlog. Joseph Padasas Vlog. Joseph Padasas Vlog. Shoutout sa idol Joseph Padasas Vlog. Shoutout kay Midel Bot Leticia, at kay Himos Flores. Yun ang dito lang muna. Once again, this is Ronnie TV mo. Ingat lahat. God bless bawat isa sa atin.